blessed morning. Mahina po ang ating internet sa umagang ito dahil may bagyo. Ingat po kayo sa bagyo, ingat po kayong mga apektado na lugar. Ay mag-iingat, no? Kasi malakas ang ulan. Ingat po tayo sa pag-alis sa bahay. Kung may mga hindi man importanteng lakad, atin na lang po i-cancel, ano po. Kasi yung mga apektado, no, sa bagyo, so sa ano man no, ang lakas dito sa Tagaytay, ang lakas ng ulan dito sa amin, no. So kumusta kayo sa umagang ito, no? Proteksyonan tayong lahat ni Lord, iniingatan tayo ng lahat ni Lord. Sabi ng sa salita niya, Isaiah 46:4 na iingatan tayo hanggang sa pumuti ang ating buhok. Sabi niya, ingatan ko kayo hanggang sa pumuti ang inyong buhok at kayo tumanda. Ingatan ko kayo dahil nilikha ko kayo at tungkulin ko kayong ingatan at talagaan. Amen. So sabi ng salita ng Diyos sa Isaiah 46:4 sa mga Israelita at sa atin din po ngayon, no? Iniingatan tayo ng Lord sa maulan na umaga na ito, may bagyo, ano po. So cancel siguro yung mga klase sa sa may apektado mga lugar, no? Kasi malakas talaga yung ulan. Amen. So sorry po, tayo kunti dahil may inayos at matagal din nakagising, no? Salamat sa Panginoon. Amen. Sige po, tayo po'y magpuri sa Panginoon. I-like and share lang po ang ating gawain ito. Devotional time. Ate Lorna Mijares, good morning din po. Like and share, i-share natin sa groups ang ating mga gawain ito para makita din po nila. Amen. Thank you, Jesus. Yes, Lord, sa oras na ito, Panginoon, pinupuri ka po namin. Sinasamba, nilalahati, dinadakila, Panginoon. Kinikilala namin, Lord, na kung wala ang iyong pagsama sa bawat gawain namin, kami po ay wala ding magagawa. Kaya, Lord, sa oras na ito, panatagin yung bawat puso't isipan namin. Lord, salamat po, Panginoon, po inyong bawat isa na may kapahayagan ka sa umagang ito. Sa bawat isa na mas lalo ka pa namin makilala, Lord. Ang paghahari mo sa aming mga puso, Panginoon, mas lalo pa, Panginoon, na mapalalim ang aming pakipagrelasyon sa iyo, pagkakakilala sa iyo. The moment na kami magbulay-bulay, pag-nilay-nilayan namin ang mga salita ng Panginoon. Sa umagang ito, Lord, proteksyonan mo ang bawat isa, lalo na po sa mga apektado ng bagyo, Panginoon. Protection, Father God, cover us with your precious blood, ang lahat ng mga anak mo, Panginoon, namin na mahal mo. Salamat sa pagmamahal mo sa amin. Salamat, Panginoon, sa sukdulang biyaya mo sa bawat isa po sa amin, Lord. At walang iba ang mataas dito, ikaw lang po, Panginoon. Sa iyong makapangyarihang pangalan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Tayo po'y mag-awit, Ate Jackie. Yes, blessed morning din po, Ate Jackie. At sa lahat. Amen. Hallelujah. Thank you, sa Jesus. langit at lupa, siya'y sasambahin. Yes, sige po, atin pong bulay-bulayin. Ito yung kanta, pakinggan natin. Magbigay luwalhati, halina, lahat ng labi, aawit ng papuri. Lahat ng tuhod ay luluhod. Lahat ng may buhay ay magpupuri. Lahat ng labi ay magsasabi, ikaw ang Diyos, Jesus, ikaw ang Diyos. Yes, Lord. Hallelujah. Sabi ni Ate Lorna Mijares, silip lang daw. Pumunta sila sa doktor. Ngayon, ni Karen. Di po, ingatan po kayo ng Diyos. Ingat sa maulan na umaga na ito. Ingat po kayo, Ate Lorna. Yes. Halina, lahat ng puso ay niluwalhati. Halina, lahat ng labi aawit ng papuri. Lahat ng tuhod ay luluhod. Lahat ng may buhay ay magpupuri. Lahat ng sabi ay magsasabi, ikaw ang Diyos, Jesus,
ikaw ang Diyos. Ang karangalan, sa'yo ang kadakilaan, sa'yo ang kapangyarihan, magpakailanman. Sa'yo ang karangalan, sa'yo ang kadakilaan, sa'yo ang kapangyarihan, magpakailanman. One more. Sa'yo ang karangalan, sa'yo ang kadakilaan, sa'yo ang kapangyarihan, magpakailanman. Lahat ng tuhod ay luluhod, lahat ng may buhay ay magpupuri, lahat ng labi ay magsasabi, ikaw ang Diyos, Jesus, ikaw ang Diyos. At ng tuhod ay luluhod, lahat ng may buhay ay magpupuri, lahat ng labi ay magsasabi, ikaw ang Diyos, Jesus, ikaw ang Diyos. Amen. Hallelujah. Kuya Maki Ramirez, a blessed morning din po. Jesus, Jesus, Po. ikaw Welcome po ang Ate Lorna at hari ko. watch replay lang po kayo. Jesus, Amen. Jesus, Ingat po kayo. Ingatan kayo ng ikaw ang Panginoon. Diyos. Lahat ng tuhod ay luluhod, lahat ng may buhay ay magpupuri, lahat ng labi ay magsasabi, ikaw ang Diyos, Jesus, ikaw ang Diyos. At ng tuhod ay luluhod, lahat ng may buhay ay magpupuri, lahat ng labi ay magsasabi, ikaw ang Diyos, Jesus, ikaw ang Diyos. Blessed morning din po, Ate Jessica, Obadaya nila San Juan. Good morning. Blessed morning po, sabi niya. So, ngayong umaga na ito, handa na ba ang ating mga puso na mamulay-gulay sa lahat pang darating? Ate Lita Dilapas, Ate Lit Salcida, blessed morning. I-like and share lang po natin para po makita din po ng iba. Blessed morning po, Ate Celcilin. So, ngayong umaga na ito, handa na ba tayo na sabi nga po dito sa Pilipos chapter 2 verse 8 to 9, sabi niya dito ay nagpapakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Sino po? Si Jesus, no? At nang siya'y, sabi niya dito na maging ito man ay kamatayan sa krus. Sanayin dahil dito siya'y lubusang itinaas ng Diyos, no? At binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan, no? Higit sa lahat ng pangalan, higit sa lahat ng pangalan, sa gayon, sa pangalan ni Jesus sa 10, sabi diyan dito, Pilipos chapter 2 verse 10, ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa, no? Sa pangalan ni Jesus, no? Sa gayon, sa pangalan ni Jesus. Malinaw po dito sa ating binabasa na ang lahat, no, luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa. Yung kinakanta natin kanina na pinabulay-bulayan natin habang nagsoaking tayo in the presence of the Lord, kahit na hindi tayo nagkanta, pero kung nagsok tayo sa kanta na yon,
na ating kinakanta, no? Na kinakanta ni Ate Junmin ngayon, na lahat ng tuhod ay luluhod. Biblical po yun, no? At ang lahat ay nagpapahayag na si Jesucristo ay Panginoon. No? At ikaluwalhati ng Diyos Ama. Amen? Salamat sa Panginoon, no? Good morning, Ate Junmin at Nanay Mina, and glory to God. Salamat sa Panginoon. Amen? So, sige po. Hallelujah. Sorry po, Lord. Kami po ay napasarap ng tulog. Hallelujah, glory to God, no? Salamat sa Panginoon. Ate Celsi, blessed morning din po. At Ate Respicio, blessed morning, no? Ang time po natin ay mag-alas 7 na po, no? Pero hanggang naman tayo 8, no? Hanggang 8:30 tayo. May 1 and 30 minutes, 1 and a half hours pa po tayo para pagbulay-bulay sa salita ng Diyos, no? Sa umagang ito, no, si Atilit Salsida, tinawagan na po kami kanina, no? Si Atilit. Sabi ko, sandali lang po Atilit, may inaayos pa at kagigising lang kasi no, na mayroong mga nararamdaman, tayo naman ay nasa corruptible body pa po. No, ibig sabihin, pwede pa tayong magkasakit, may mga hihina ang katawan, pero hindi tayo sumusuko. Amen? Yes, dahil lagi po kayong nandyan. Amen. Kailanman na hindi nyo kami pinababayaan Amen. ayon sa inyong pangako. Amen. Kaya maraming salamat po dakila. Yan. Thank you, Lord. Thank you, Lord. All is well. Amen. Lord. So, the Amen. time is 7, no? Mayroon pa tayong oras para Yes. mamulay-bulay. At handa na ba tayong magbasa? Sinong ready na po magbasa? Diyan din po, no? Exodus. Altar. 38. Exodo chapter 38 na po tayo sa Yes, ating Lord. bulay-bulayin po ngayon. Yes. No, basahin po natin ito sa Tagalog version, no? Tagalog version po. Magandang balita, Biblia Tagalog, ito po yung source, no, natin. And glory to God, salamat sa Lord sa umagang ito, no? So, hallelujah, mayroon pong warning ang basahin mo nanay, Indide. NDRRMC. Apo. Given to us 5:32 a.m. this 10th July 2026. Orange rainfall warning sa Batangas at Cavite. Ayun. Nagbabanta ang matinding pag-ulan, pagbaha at pagguho ng lupa. Yes, Lord, wala po kaming dapat ikatakot, wala kaming dapat ipangamba, Lord, Amen. sapagkat kami ay anak nyo. Yes. Kailanman ang anak nyo ay hindi nyo pinababayaan, balot po kami ng inyong pagpapala, pangangalaga, at hindi nyo kami pababayaan kailanman, balot kami ng inyong banal na dugo. At kami nga po ay inangkin nyo ng anak, at ang inyong anak kailanman ay hindi nagpapabaya sa amin. Pawang kabutihan, pagpapala, full of blessing po kami. Well equipped dahil kami po ay pinili ninyo at hinirang. At ang sabi nyo nga, hindi nyo kami pababayaan kailanman. Amen. Dakila namin Ama, maraming salamat po. Ang lahat ng mga dumadating na ulan na ito, unos, wala po yan. Dahil nandyan kayo. Yes, nandyan kayo. Balot nyo kami ng inyong banal na dugo at walang dapat ikatakot. Kaya ang pagpupuri at pasasalamat ay sa inyo po lahat. Dakila namin Ama, sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Sige po. Atin pong basahin po, no, nitong ang altar, no? Ang altar kahapon po, ito po'y karugtong din po kahapon na gumawa din si Bisalel at yung mga kasama niya, si Hulyab ng angkaban ng tipan, no? Ang mesa na sa tinapay, na handog sa Diyos, ang ilawan, no, kahapon, ang paggawa din ng altar na sunugan, ng insinso at ang langis na pangpahid. Yun po yung mga ginawa nila kahapon, no? Kung maalala natin, si Bisalel ay pinuspos o binigyan ng kapangyarihan ng banal ng espiritu ng Diyos para po magawa po ito, no? Yes, Lord. So yung kakayahan na ito ay nanggagaling sa Panginoon, kaya ipinagamit din po niya sa Panginoon. At ngayon po ang paggawa din po ng altar, no? Sa time po to ng mga sa Israelita. Sa Exodo chapter 38 po tayo, no? Sige po nanay. Basahin po natin. Ang altar. Ito po ay mababasa sa Exodo 38. Amen? Amen.
Akasya rin ang ginamit ni Bezalel sa paggawa ng altar na sunugan ng handog. Ito'y parisukat 2.2 metro ang haba, ganun din ang lapad at 1.3 metro naman ang taas. 2. Ang mga sulok nito'y nilagyan niya ng sungay na kailangan pa ah, ang mga sulok nito'y nilagyan niya ng sungay na kailangang na kaisang piraso ng altar at binalot ng tanso. 3. Si Bezalel din ang gumawa ng mga kagamitang tanso para sa altar. Palayok, pala, palanggana, malaking tinidor at lalagyan ng apoy. 4. Gumawa rin siya ng parilyang tanso at ikinabit sa ilalim ng baitang sa kalahatian ng altar. Gumawa siya ng 4 na argolya at ikinabit sa 4 na sulok ng parilya para pagsusuutan ng pasanan. 6. Akasya rin ang ginawa niyang pampasan. Binalot niya ito ng tanso 7 at isinuot sa mga argolya sa gilid ng altar. Tabla ang ginamit niya sa paggawa ng altar at ito'y may guwang sa loob. Ang sunod pong paksa, ang palangganang tanso. Gumawa rin nga siya ng palangganang tanso. Sa tanso rin ang patungan. Ang ginamit niya rito ay tansong ginawa bilang salamin ng mga babaeng tumutulong sa mga naglilingkod sa pintuan ng toldang tipanan. Pagpalain ang salita ng Diyos. Amen. Sige po, no. So, patuloy nating basahin, no. Ito po yung paggawa ng altar. Mamaya na natin, no, ibulay-bulay. Basahin po natin, patuloy nating basahin. Ikaw, Ate Jun, na magbasa kayo dito. Ang bulwagan ng tuldang tipanan. Na mababasa rin sa Exodo 27, verse 9 hanggang 19, no. Ang bulwagan ng tuldang tipanan. So, no, sige po, Ate, basahin po natin. Hallelujah. Ang bulwagan ng toldang tipan, verse 9. Pagkatapos ginawa niya ang bulwagan na pinaligiran niya ng mamahaling tela linaw. Sa gawing timog ay 45.5 metro ang haba ng tabing. Verse 10, at ito'y ikinabit niya sa 20 posteng tanso na itinayo sa 20 tuntungan ang sabitang baras na ginamit niya. Verse 11, gayon din ang ginawa niya sa gawaing hilaga. 4.5 metro ang tabing na ikinabit sa 20 posteng tanso na itinayo sa 20 tungtungang tanso. Pilak naman ang mga kawit at baras ang ginamit dito. Verse 12, sa gawing kanluran naman ay 2.2 metro ang haba sa tabing na ikinabit niya sa 10 posteng nasa
nakatindig sa 10 tuntungan. Ang mga kawit na at baras ay gawa sa pilak. Verse 13. Ang luwang ng harapan ng bulwagan sa gawing silangan ay 2.2 metro. Verse 14. Sa isang gilid ng pintuan ay nilagyan ng kurtinang 6.6 metro na metro ang haba na nakasabit sa 3 posteng nakapatong sa 3 tungtungan. Verse 15. Ganon din sa kabilang gilid. Kaya ang 2 gilid ng pintuan ay tig isang kurtinang 6.6 na metro ang haba na nakakabit sa 3 posteng nakapatong sa kanya-kanyang tungtungan. Verse 16, lahat ng tabing ng bulwagan ay mamamahaling telang lino. Verse 17, tanso ang tuntungan ng mga poste at pilak naman ang mga kawit ng poste. Gayon din ang mga haligi. Verse 18, ang kurtina lamang ang kulay asul, kulay ube at kulay pula. Maganda ang burda nito. Ang habat lapad nito'y 9 na metro, samantalang 2 metro naman ang taas, tulad ng tabing sa bulwagan. Verse 19, ito ang nakasabit sa 4 na posteng nakapatong sa 4 na tungtungang tangso. Ang mga kawit nito ay balot ay pawang pilak. Ang balot ay pawang pilak. Verse 20, tanso naman ang mga tulos na ginagamit sa toldang tipan at tabing sa bulwagan, ng bulwagan. So, patuloy tayong magbasa. Ano po? Dito natin basahin sa Exodo chapter 38 pa din. Sa verse 21 na po tayo, no? Good morning din po, Ate Josephine Martinez. Yeah. Blessed morning sa inyo at sa lahat po na nandiyan, Ate Chingpong, at nandiyan din si Ate Celsi. Good morning po. At no, sa mga darating din po, no, salamat po sa lahat. Ato, basahin natin na kung nasundan ninyo, kung may mga Bible din po tayo, magbasa tayo. Ano po, habang nanonood tayo, tingnan natin sa ating mga Biblia, no? So dito na po tayo sa Exodo chapter 38 verse 21. Ito ang listahan ng mga metal na ang metal na ginamit sa tabernakulo. Ito ang listahan ng mga metal na ginamit sa tabernakulo na pinaglagyan sa kaba ng tipan. No, ang listahang ito ipinagawa ni Moises sa mga Libita sa pangunguna ni Itamar na anak ni Aaron. So Itamar isa sa mga pari, no? Isa pa sa mga pari no na assistant din po ni Aaron kasi si Aaron po yung highest priest dito this time sa time na mga Israelita, no? Sa 22, lahat ng iniutos ni Yahweh kay Moises ay ginawa ni Bezalel na anak ni Uri at apo ni Hur, na ito po anak ni Uri at apo ni Hur sa lahi po ng Judah, no? So buhat sa lipi ni Judah, no? Sa lipi ni Judah si Bezalel. No, so sa 23, ang pangunahin niyang katulong na si Aholiab ay anak ni Ahisamak at buhat naman sa lipi ni Dan. Ano po? So sila po ay
nasa mga lahi ng Israel, lipi ni Dan, lahi ni Judah, no, mga anak sila ni Jacob, no, na isang na sinasabing sa pangalan na Israel din, no. Siya ay mahusay, mangukit, isang taga-disenyo at mga habi ng pinong leno at lanang kulay asol, kulay ube at kulay pula. No, sa 24, lahat ng gintong ginawa sa santuaryo ay umabot sa 1,000 ginto, no? Ang daming ginto pala sa isang santuaryo na ginawa dito sa sa time po ng mga Israelita, 1,000 ginto lahat. Purong ginto ito, ha. No, kung naalala natin sa previous na mga verses o mga chapter nating ginabasa dito sa Exodo, mga purong ginto po ito, 1,000 kilong ginto. No, so ayon sa timbangan na sa templo, no? Ang lahat ng ito handog kay Yahweh, no? Kasi sa kanya naman lahat talaga. Siya yung may-ari nito, so ginto talaga yung ginamit Amen. sa lahat ng mga materialis dito. Ano po? So 25, ang pilak namang ibinigay ng mga taong napabilang sa census ay umaabot na sa 3,430 kilo. Ang laki pala nito na ginawa, no, sa tabernakulo. Puro ginto at saka ito din naman ay mga pilak, no. Ayon din sa timbangan sa templo. So 26, ang mga ito ay ang kabuuan ng lahat ng inihandog ng mga napabilang sa census, na umabot naman sa 603,550 katao. Ang dami, ano po? Yes, Lord. 600. Yes, Lord. 603,000. Kaya ang dami-dami, kaya sobra-sobra ang mga alay kasi ang dami-dami po nila. Amen. No, 550 katao. Yes. So, yun po yung nililidan ni Moises, ang dami. 600,000. Libo-libong mga tao. No? 600,000 ba naman? Ang dami po. Ano po? So, kung atin isipin ngayon, ang laki po nila na bansa at ang laki nila na grupo ng mga Israelita. No? So, mula sa 20 taon pataas, bawat isa'y nagbigay ng kaukulang halaga ayon sa timbangan sa sanktuaryo. 27, ang pilak na ginamit ng mga tuntungan ng santuaryo at ang tabing, no, at tabing ng bulwagan ng 3,400 kilo, no, 100 tungtungan ng sa tig 34 na kilo. 28, ang 30 kilo ay ginamit sa mga kawit ng poste, sa mga dulo nito at sa mga haligi. 29, ang tansong inihandog kay Yahweh ay umabot naman sa 2,425 kilo. No, 30, ito ay ginamit sa mga tungtungan sa pintuan ng tuldang tipanan, sa altar at sa parilyang tanso, gayon din sa lahat ng gamit sa altar. 31, sa verse 31, ito yung last verse na dito sa chapter 38, sa verse 31, sa tungtungan sa paligid ng patio at tungtungan ng poste ng pinto at sa lahat ng tulos na ginamit sa paligid ng tabernakulo. Ito po yung malaki po, kung ma-imagine mo, ginto pa lang 1,000 kilo na, meron pang sa pilak 3,450 na kilo pa, meron pa ding sa itong pilak at saka ginto, no. So ang laki po kung ma-imagine mo, at ang napakaganda po, mga durable. Biro mo naman, ang ginto ay ginamit lang na materialis dito, no, kasi nga po hindi po basta-basta ang ginawan po ng tabernakulo, altar, at ito po ang ating Panginoon, no. Panginoon nila noon at ngayon ay ganun din yung Panginoon na ating sinasamba. Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob. Ganun po ang pagkakilala natin sa Diyos. Ayaw niya yung kanyang mga kagamitan ay ganun lang po, no. Gusto niya yung pinaka-durable ng kagamitan, no, ginto, no, purong ginto. So ganito po ang inilarawan, ang paggawa po ng altar,
ng bulwagan ng tuldang tipanan, no, sa ang bulwagan sa tuldang tipanan, ang mga metal na gamit sa tabernakulo, no. So Ate Minda Martinez, blessed morning din po. Sabi po ni Ate Tess Robinyol, blessed morning Ate Tess. Sili po muna kasi punta po kami ni Karen, no. So salamat sa Panginoon. Yes. No, so God bless mo. God bless po Ate Tess Robinyol, blessed morning din po. At saka si sumili, punta sila si Karen, si Ate Lorna Mihares, no. So salamat po. I-pray din po natin yung pagpunta nila sa doktor, no. Ate Luzminda Martinez, kumusta po kayo? Maulan po sa atin ngayon. Ano po? So sa mga lahat ng maulan na lugar ngayon, apektado ng bagyo, ingatan po tayo ni Lord. Praying for us all, no. So glory to God, no. So ngayon po, paano natin to bulay-bulayin based on context, no. Bigyan tayo ni Lord ng karunungan na nanggagaling sa Kanya. Paano siya nangusap sa atin, nakilala, kasi lahat ng ito ay ipinagawa lang, no, bali ipinababa lang ng Panginoon kay Moises sa mga Israelita. Hindi po talaga si Moises ang nagpagawa nito, ang Diyos po talaga. Ano po, siya po yung nag-instruct po kay Moises, ang ating Panginoon, no, para gawin itong tuldang tipanan, para gawin itong ang altar, mga tabernakulo, no, ang ating Panginoon po. This time, sa time po ng mga Israelita, no, ito po yung nabilong po siya, kasi kaya tayo po yung nagpipreach ng kaharian, nabilong po siya sa partial kingdom. No, partial kingdom po ang ating binabasa sa Exodo, no, ito po yung paghahari ng Diyos. Partial kingdom po tayo sa Exodo, ito kasama sa partial kingdom, no. So salamat sa Panginoon. Ito po ang time na hindi pa dumating ang ating Panginoon. Hindi pa dumating sa mundo, hindi pa siya nag-alay ng buhay para sa atin. Kailangan gumawa nito para katagpuin ang presensya ng Diyos. Ano po? So basahin po natin. Amen, no? Sa Exodo Kabanata 38, itinala ang aktwal na pagtatayo ng mga kagamitan sa labas ng tabernakulo. Ang tanso sa altar ng tabernakulo, ang tanso sa altar ng hugasan, kasama ang mga bakuran. Ito ay sumisimbolo sa paglapit ng makasalaan ng tao sa isang banal ng Diyos, no, na Diyos. Para sa mga ating mga pinagharianan ng Diyos, mga Christian na naghahari na ang Panginoon sa ating mga puso, no, ngayon this time sa bagong kapahayagan ng puso ngayon, no, ang kabanatang ito ay puno ng sagisag na larawan o types and shadows patungkol kay Hesukristo, no, at sa plano ng kaligtasan. Ang dambana ng handog na sinunog, no, itong bronze na altar, ang altar ay nayari sa kahoy na akasya na binalutan ng tanso, ay lugar kung saan sinusunog ang mga hayop, no, bilang sakripisyo para sa kapatawaran ng kasalanan. Ginagawa pa ba ngayon? Hindi na po. May nag-sacrifice na one time, perfect sacrifice, at wala nang dapat pang i-sacrifice, no? Sa ito ang atin lang po as a living sacrifice ang ating buhay para sumunod po sa Panginoon, para po tanggapin si Jesus bilang Panginoon, Hari at tagapagligtas. Wala na pong iba pang dito, yung pagsuko ng buhay ngayon. Amen. Noon, grabe pa, ang dami pa lang ginagawa para lang katagpuin yung presence ni Lord. Pero ngayon, Amen. napakasimple na lang. Pagsuko ng ating buhay, pagtanggap kay Jesus bilang Panginoon, Hari at tagapagligtas. Ang gusto ni Lord, genuine repentance. Pag sinabing genuine repentance, hindi na pa ba ulit-ulit sa kasalanan. Yes. Yan po yung Amen. gusto ni Lord. Total na transformation ng ating buhay kasama sa pagtanggap ng ating Panginoon, Diyos at Hari na si Jesus, no? Yes. So, Amen. kahulugan kay Kristo, ito ay direktang sumisimbolo sa cross ng Kalbaryo. Si Jesus ang naging kordero ng Diyos na nag-alay ng kanyang buhay, ang kanyang sakripisyo ang tumubos sa atin mula sa kasalanan. Minsan magpakailanman. Isang time lang. Wala na po. So, salamat sa Panginoon kasi kung hindi, ganito pa din, ganito pa din ang ating laging nag-aalay ng mga hayop, sunugin, ganito pa din ang ginawa ng mga Israelita kung hindi dumating, hindi nagkatawang tao ang ating Panginoon, hindi siya
nagkatawang tao at tinubos ang ating mga kasalanan. Kasi si Jesus ay nandoon na. Nandito na sa time na ito, nandito na ang Panginoon, hindi pa lang pinakilala sa Bible. Hindi pa pinakilala dito sa panahon ng Exodo. Pero makita natin yung itong mga sumisimbolo na ito, kung hindi pa na dumating ang Panginoon, kung hindi pa siya nagkatawang tao dito, hindi pa siya pumunta dito sa buong sanlibutan, ang nag-alay ng kanyang buhay, ganito pa din at ganito pa din ang ating gagawin. Hindi lahat tayo makaranas sa presensya ng Panginoon. Ano po? So ito po yung so ang tanso na hugasan, bronze liver, no? So ang tanso na hugasan, ang hugasan ay ginamit ng mga pari upang linisin ang kanilang mga sarili bago sila pumasok sa tulda ng Diyos. So sa previous nating mga pinagbulay-bulayan, naglilinis pa sila sa kanyang mga sarili doon sa hugasan bago sila pumasok doon sa tulda. Kasi kung marumi sila, hindi na sila makakabalik. Baka doon na po sila mamamatay kasi bawal nga pumasok doon ang marumi. Physically, marumi. Bawal talaga, no? So, kasi doon nila katagpuin ang presence ni Lord at kung merong mga karumihan pa, pati sa katawan, no? Sa katawan ay hindi mararanasan, mamamatay sila. Diba? No, sa mga previous nating pinamulay-bulayan dito pa din sa Exodo. Ano po? So, kahulugan kay Kristo, ito ay sumisimbolo sa banal na espiritu at sa paglilinis ng isang mananampalataya sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Efeso 5:26, ipinakita nito na matapos tayong maligtas sa altar, kailangan natin ang patuloy na paglilinis ng ating kaisipan at sa pamumuhay araw-araw. So, batapos natin tinanggap ang Panginoon bilang Panginoon Hari at tagapagligtas, hindi pwede na, babalik na tayo sa dati. Hindi po. Patuloy na paglilinis, katulad ng ating pamulay-bulay, dito natin malaman na nagkamali. Parang salamin kasi sa buhay ang bulay-bulay natin everyday. Parang nanalamin ka pag nakita mo, nabasa mo mali na ako. Parang nakita mo yung sarili mo. No, nakita mo yung dumi, nakita natin yung mga kasalanan. So ito yung araw-araw na paglilinis sa pamamagitan ng pagdevotion natin, araw-araw na salita ng Diyos, no? So hindi pwede na tinanggap ligtas na kasi tinanggap mo na ang Panginoong Hesus bilang Panginoon Hari at tagapagligtas, ligtas na tayo. Yes, ligtas na po tayo. No, ito po yung talagang katotohanan. Pero kailangan sa ating kaligtasan, mamuhay po tayo sa kalinisan sa araw-araw ng ating buhay. Hindi na po tayo pwedeng makabalik pa sa ating kasalanan. No? So, kasi ang gusto ni Lord, genuine repentance. Yan po yung gusto ni Lord. Kasi kung naunawaan talaga natin na may nag-alay na pala ng dugo at buhay para sa atin, hindi na tayo nagmamay-ari ng katawan na ito, ng ating mga kaisipan, sinasanggunin na natin sa Panginoon. Kaya nga po, pamamahala, paghahari ng Diyos sa ating puso. Kung hindi pa tayo tuluyang nagbago o binago ng Diyos, para pang yun hindi natin naunawaan ang totoong kaligtasan. Hindi natin naunawaan ang totoong mensahe sa cross. So dito, kung atin pong ihambing noon, sa mga time na dito, temporary lang kasi ito. Sa time pa na wala pa si Jesus. Sa time pa na hindi pa nagkatawang tao si Jesus. Sa time na ito, nandito na po ang Panginoon kasi siya po yung Diyos, no? Diyos sa tatlong persona, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit, pero hindi pa pinakilala. No, pero nakita natin kung paano natin kailangan na makilala ang ating Panginoong Hesus, ang tagapagligtas natin, no? So, na siya po talaga yung nag-alay ng dugo at buhay para sa atin dito. Ang dami pang mga seremonyas ang ginagawa para maranasan lang yung presensya ng Panginoon. Mayroon pang doon sa pinakadakong banal-banalan ang makapasok lang doon, na makaranas, magdala ng lahat ng mga paghandog sa kasalanan ay yung pinaka-the highest priest lang, pinakapunong pari lang. So pero noong namatay si Jesus, napunit ang tabing na yun. At lahat po tayo pwede nang makapasok sa dakong kabanal-banalan through the blood of Jesus. No? So
talagang ito po ay foreshadowing po sa mga nangyayari po sa kasalukuyang panahon na nung tinubos na tayo ng Panginoon. Ano po? So, dito po ay no, so kahulugan kay Kristo ay ito ay sumisimbolo ng banal na espiritu sa paglilinis ng isang mananampalataya sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Efeso 5:26, ipinapakita nito na matapos tayong maligtas sa altar, kailangan natin ang patuloy na paglilinis ng ating kaisipan at pamumuhay araw-araw. No, ang paggamit ng salamin ng mga kababaihan, no. So sa talata 8, no, kung atin po tong malikan ang talata 8, ang palangganang tanso. Gumawa nga siya ng palangganang tanso at tanso rin ang patungan. Ang ginamit niya ito, ang tansong ginagamit bilang salamin ng mga babaeng tumutulong sa mga naglilingkod sa bintuan ng tuldang tipanan. Noon pa, may mga babae na tumutulong, no po, at yung ginamit nila ay itong langganang tanso. So yun po yung pinaka-context. Pero dito, nakabukod yun. kahulugan kay Kristo. Ang salamin noon ay sumisimbolo sa pansariling kagandahan at pagmamalaki dito, no. Ang pag-aalay nito ay sumisimbolo sa pagsuko ng ating sariling vanity, kahambugan at makamundong pagnanasa. Yung salamin na iyon, no, yung mga babaeng tumutulong doon, nananalamin muna sila sa langganang tanso, no, upang magamit sa paglilingkod sa Diyos. Para sa atin na mga Christian na pinagharian na ng Panginoon, ito ay panawagan ng pagtatalaga at pagpakumbaba. Na panawagan kasi kung makita natin ng ating sarili, sino ba naman tayo, pero ginagamit po tayo ng Diyos. Dapat mayroon tayong pagpakumbaba. Nanalamin muna tayo sa ating mga sarili. The moment na mamulay-bulay tayo sa salita ng Diyos, makikita din po natin ang ating sarili, no? So, hallelujah, ang bakuran ng tabernakulo. Ang tabernakulo ay pinaliligpitan ng mga kortinang linong-lino. Meron lamang iisang pasukan o pintuan. Ano po, yung bakuran ng tabernakulo. So, ang kahulugan kay Kristo, itinuturo nito na si Jesus ang tanging daan patungo sa Ama. Sabi sa John 10:9, no, ako ang pintuan, ang sinumang pumasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Bukod dito, ang puting lino ay sumisimbolo sa kabanalan at katwiran ng Diyos. Ipinapakita na sa Exodo 38 na ang Diyos, sabi dito, ay naglaan ng eksaktong daan upang tayo ay kanyang makasama. Para sa karagdagang pag-aaral, maaari mong basahin ang Enduring Word Commentary. So salamat sa Panginoon o kaya sumangguni sa mga artikulo sa Bible. No, sa Bible, dito natin mababasa, no po, yung mga salamin. Dito natin mababasa dito sa ating ang altar, no. So ito po pala ay hindi na natin kailangan po ngayon. Temporary po ito sa time po na hindi pa nagkatawang tao ang ating Panginoong Hesus at nag-alay ng buhay para sa atin. Siya po yung pinaka-perfecto na sacrifice. Isang bisis lang, hindi na po paulit-ulit. Ano po? So, sa panahon ng mga Israelita, napakahirap nilang maranasan ang presence ni Lord. Si Moises, kahit na kausapan niya ang Panginoon, hindi siya pinananahanan. Yung reflection, di ba, nung nakaraan, yung reflection sa kanya, yung kalwalhatian ng Diyos, unti-unting nawawala. We pray na sa atin, maging asin at liwanag tayo sa mundong ito na pagka ang Panginoon po ay nararanasan natin, hindi na mawawala po sa atin. Yung lagi nating mararanasan siya, maging asin at liwanag tayo sa mundong ito lagi, no? Ang kalwalhatian ng Diyos ay lagi nating mararamdaman. Ano po? So dito, ang altar, no, mga temporary lang po ito sa panahon pa ng mga Israelita. Hindi na natin to pinapractice hanggang ngayon. So temporary po ito, no? Ang altar, ang palangganang tinson, yung mga salamin ng mga nanalamin mo na yung mga babaeng tumutulong doon sa palangganang tanso, no? Ang bulwagan ng tuldang tipanan na ang
talagang puro ginto, no, ang mga metal na ginamit sa tabernakulo, puro ginto, 1,000 kilong ginto, no, na nakita natin at 3,433 na kilong tanso, no. So yun po yung ginamit para po magawa itong tabernakulo, no. So ang dami pong napaka mamahaling, no, pinakamamahal na mga gamit, no. Ngayon po siguro pag nakita iyon, no, tinitibag-tibag na yung ano, kasi binibinta na yung mga ginto, ano po. So pero noon naging ito lang ay mga materialis lang sa paggawa ng tabernakulo ng tuldang tipanan, ano po. So we pray na mainunawaan natin, sabi nga ni Ate Ching Fong, good morning po sa lahat po. Good morning din po Ate Good Ching. morning din po. Ano, so salamat sa Panginoon. Sige po nanay, ano po na yun? Ate Losminda Martinez nandiyan. Kala ko si Ate Junmi muna. Sige po, kung sino po Okay. yung ready. Ate Junmi, ready ka na? Ako. Muna. Ano ba? Kayo muna. Okay. Lord, maraming salamat po. Alam niyo, Lord, sa pagbabasa nito talaga, honest to goodness, nakikita niyo ang lahat, wala akong itinatago. Ang lahat po na ito talaga foreshadowing. Sa nangyayaring ito na ito ay lagi nating binabasa, ang nililinis po dito ay tayo. Tayo na yung ika nga tabernakulo na talagang ginagawa ni Lord. Paalaala na kung ano ang ginawa dito, ganun din ang gawin natin. Tayo ay may bilang din, katulad ng sinasabi dito sa census. Napakadami ng nabilang sa census, napakalaking bulto ng mga tao. At tayo bilang naririto, ika nga sa pinag-aralan natin, hindi si Lord bumili ng mga tao na equip na, kundi yung pinili niya ay yung i-equip pa niya. Ito isang napakalaking hamon sa atin, lalo na hindi sa kung ano pa mang bagay. Tayong tatlo na nandito sa harapan, nagsisikap na gawin ito. Tayo ang unang-unang nililinis. Sorry. Nasaan na? Biglang umulan ng malakas. Sorry po, may sa mga distraction, ganun talaga pag no, so sorry po. Sorry po nanay at sa lahat po. Iniulit ko po All is talaga. well. Yes, sabi ko nga, ito ay tayo ang unang-unang tinuturuan. Sa ginagawa natin ito, kahit na sabihin natin this is just foreshadowing, talagang si Lord ay ganon. Sa kanyang lahat na minamahal, siya ay patuloy at patuloy na nangangaral. Ito ay pangangaral sa atin. Dapat tayong sumunod sa lahat ng kanyang mga tuntunin at ninanais. Tanong dito, tayo ba sa ating sarili bilang kasama na rin sa census tulad dito? Tayo ba ay gumagawa na ng katulad ng mga ginagawa nila? Tayo pa ay tunay na naglilinis at malinis ba tayo bago humarap? Yes, bago humarap. Sa morning devotion na ito, hindi dapat tayo basta haharap kay Lord na tayo ay kung ano nang galing sa higaan, babangon na lamang at haharap, no. Dapat muna tayong maglinis sapagkat ang pagharap sa Panginoong Diyos, siya ay Diyos. Kaya tayo dapat na laging malinis. Katulad dito bilang tayo ay katulong na tayo dito sa pagkakaroon ng pag-aaral, ika nga mga taong sumusunod at nagnanais na makarating sa kaharian ng Diyos dito sa Barangay Nyugan. Doon sa paksa na ang palangganang tanso, tayo kahit bilang mga babae at tumutulong sa Barangay Nyugan para makapagdala sa Panginoon ng mga anak niya na ginawa niya na talagang tayo lamang ang ginawa niya na talagang pinaghirapan, hindi lamang basta salita, sapagkat tayo ay kawangis niya at nais niya na tayo ay laging makasama. Kaya tayo dito na mga babae, bakit gumawa ng palangganang tanso?
ito ay isang pagpapakita sa atin na tayo na mga babae na gumagawa rin, nagsisikap na talagang dumating ang araw na tayo ay makasama sa kapangyarihan ng Diyos. Gumawa pa nga ng palangganang tanso at meron pa rin salamin na tanso. Bago siya tumulong, bago ang mga babae tumulong dito sa paggagawa ng tabernakulo, sinisikap nila, tinitingnan nila ang kanilang sarili. Yun ay sa atin. Tayo ba na gumagawa nito, ginagawa ba natin na tayo ay talagang tunay na magpakabanal? Hindi banal-banalan, hindi banal-banayod katulad ng mga sinasabi. Iwasan natin na tayo ay magkamali. Ang salamin dito ay pagsusuri sa ating sarili. Ako ba, Lord, ay nakasusunod sa mga kapahayagan ninyo? At Lord, yung tanong kong yan ay sinasagot ko. Mahal na Ama, tanging kayo ang nakakakita ng aking puso. Tanging kayo ang nakakakita ng lahat-lahat sa akin. Tanging kayo sa pamamagitan ng salamin. Kayo ang salamin na makasasagot ng lahat ng yan. At Lord, sinisikap ko po na makasunod sa lahat ng inyong mga tuntunin at ginagawa ko po, Lord. Sinisikap ko na makapag-akumbaba at yan ang aking ginagawa. Kaya Lord, tulungan niyo po ako sa lahat ng pagkakataon. At ako sana, or nawa ay maging isa sa nilinis ninyo para ipaghanda, para ihanda sa araw ng bukas. At palibhasa ito, foreshadowing, alam ko Lord, si Jesus ay nariyan na. Ginawa na niya ang lahat-lahat. Ginawa na niya ang lahat-lahat para pagpapakita ang pagmamahal sa amin.